Sabihin niyong nagbibiro lamang kayo? Yan ang mga huling salitang binigkas si Sabrina Tali de Vega bago gumuho ang kanyang mundo. Sa isang iglap, hindi na siya ang paboritong anak o arkitektong may maliwanag na kinabukasan. Siya ay naging isang kolateral, isang kabayaran sa utang na hindi siya ang gumawa. Binenta siya na sarili niyang mga magulang sa isang lalaking hindi niya kilala. Si Matias Valderrama ay kilala sa mundo ng negosyo bilang isang halimaw na walang puso, malamig, mapanganib at mapaghiganti. Kinuha niya si Sabrina hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang madilim na nakaraan na nag-uugnay sa kanilang dalawang pamilya. Para kay Matias, si Sabrina ay isang kasangkapan para sa hustisya. Para kay Sabrina, si Matias ang bilanggo ang hindi niya matatakasan. Sa loob ng marangyang mansyon na tila isang gintong hawla, magsisimula ang isang laro ng kapangyarihan at pag-aari. Ngunit sa gitna ng galit at paghihiganti, isang hindi inaasahang alab ang magliliyab. Paano mo mamahalin ang lalaking bumili sa iyong kalayaan? At paano mo palalayain ang babaeng naging tanging dahilan ng iyong muling pagtibok ng puso? Sa mundong ang lahat ay may presyo matutuklasan, nina Sabrina at Matias na ang tunay na pag-ibig ay hindi nabibili, hindi nasasulat sa kontrata at higit sa lahat, hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Saksihan ang kwento ni Sabrina, ang babaeng ginawang kabayaran sa utang ng sariling pamilya, at ni Matias, ang lalaking bumili sa kanya hindi para mahalin, kundi para gamitin ng isang madilim na paghihiganti. Samantala, narito po ang buong kwento. Ang ulan sa labas, di na nakikiramay sa bigat ng hangin bumabalot sa loob ng mansyon ng mga De Vega. Nakatayo si Sabrina sa gitna ng sala, nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa kanyang mga magulang. Ang mga dokumentong nasa ibabaw ng lamesang nara ay tila mga anay na unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Sabihin niyong nagbibiro lamang kayo? Nauutal kong sabi. Halos di ko na makilalang sarili kong boses. Parang may nakabara sa lalamunan ko na hindi ko malunok-lunok. Tali, pagsisimula ni Mommy, humakbang siya palapit sa akin. Ang kanyang mga mata puno ng luha, pero hindi ko maagang magawang maawa. Ang tanging nakikita ko lamang, kataksilan. Bawiin yung mga sinabi niyo. Nagagalit na sigaw ko. Pinukpok ko ang kamao sa dibdib ko dahil sa sobrang sikip nito. Tao ako, ma. Anak niyo ako. Hindi ako pwedeng property na pwede niyong i-collateral kapag wala na kayong pambayad sa mga utang ninyo. We can't. Malamig na sabi ni Daddy. Lumingon ako sa kanya. Nakatayo siya malapit sa bintana, nakatalikod sa akin. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Bakas ang guilt sa kanyang mukha nang dahan-dahan siyang lumingon. The deal is done, Sabrina. Pirmahan na ang kontrata. Why? Ano? Ganun na lamang yon? Ibebenta niyo talaga ako? Eh, hindi ko nga kilala yung tao eh. We already signed the contract. All you need to do is to be with him. Putol ni Daddy sa sinasabi ko. Ang bawat salita niya ay parang kutsilong sumasaksak sa puso ko. Si Matias Valderrama hindi biro kung magalit. Kung hindi kami sumunod, hindi lang ang kumpanya ang mawawala sa atin. Papatay niya kami, Sabrina? Napatras ako hanggang sa tumama ang likod ko sa pader. Mas lalo pa akong nalumo dahil sa mga narinig ko. Hindi pa rin ako makapaniwala ang sarili kong ama. Binigay ako sa isang halimaw para iligtas ang sarili niyang balat. Do they even think about me? Did you even think about my feelings after knowing all of this shit? Sigaw ko habang tuloy nang umaagos ang luha ko. Buong buhay ko naging masunurin akong anak. Ginawa ko lahat para maging proud kayo, pero ito ang kapalit. Daddy, please, para sa pamilya to. Higbi ni Mommy. Pamilya? Ang pamilya? Aling pamilyang tinutukoy ninyo? Yung pamilyang tinatapon ng anak para sa pera? Mapait akong tumawa sa gitna ng pinakamasakit ng kumpirmasyon sa aking pag-iyak. Magkano? Magkano ang halaga ko sa kontratang yon? Hindi sila makasagot. Sa mga oras na yon, pakiramdam ko, isa na lamang akong patay na naglalakad. Ang pag-asang meron ako para sa kinabukasan ko, ang mga pangarap kong maging isang mahusay na arkitekto ay tila naglaho na parang bula. Sino siya? Tanong ko sa pagitan ng aking mga hikbi. Sinong lalaking yon? Matias Valderrama? Mahinang sagot ni Daddy. Susunduin ka niya mamayang gabi. Mag-impake ka na. Tinalikuran ko sila ng walang salita. Bawat baitang ng hagdan paakit sa kwarto ko ay parang pasakit.
Pumasok ako sa kwarto ko at nilak ang pinto. Napasandal ako sa pinto at dahan-dahan napaupo sa sahig. Matias Valderrama. Alam ko ang pangalang yon. Siya ang kinatatakutang bilyonaryo na balita sa media na walang puso, malamig, mailap at mapanganib. At ngayon, pagmamay-ari na niya ako? Tumingin ako sa paligid ng kwarto ko. Ang mga litrato namin, ang mga medalya ko, lahat ng to'y wala ng kwenta. Sa loob ng ilang oras, mawawala na ang lahat ng kalayaan na meron ako. Binenta ko ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Alas 10 ng gabi, ang kanina'y mahinang patak ng ulan ay naging isang malakas na dilubyo. Nakaupo ko sa gilid ng aking kama. Yakap ang isang maliit na backpack na naglalaman ng ilang piraso ng damit at ang litrato ng yumaong lola ko. Ang tayong tao na alam ko na hindi ako ibibenta ng ganito. Narinig ko ang paghinto ng ilang sasakyan sa labas. Mula sa bintana, nakita ko ang 3 itim na SUV. Mula sa gitnang sasakyan, bumaba ang isang lalaking nakasuot ng itim na trench coat. Hindi ko maaninag ang mukha niya dahil sa dilim at ulan, pero ang tindig pa lamang niya ay sapat na para manginig ang tuhod ko. Tali, nandyan na siya? Tawag ni Mommy mula sa labas ng pinto. Bakas ang takot sa boses niya. Hindi ako sumagot. Pinahid ko ang huling luhang pumatak sa pisngi ko. Kung ibebenta rin lang nila ako, gagawin ko na ito nang may natitira pang dangal. Binuksan ko ang pinto at nilagpasan si Mommy na tila di ko siya nakikita. Pagbaba ko sa sala, naroon na siya. Tumigil ang mundo ko. Inaasahan ko isang matandang lalaki na may malaking tiyan at sakim ng ngiti. Ngunit ang nakatayo sa harap ni Daddy ay isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 20 o simula ng 30. Matangkad, malapad ang balikat at may panga na tila inukit mula sa bato. Ang kanyang mga mata kulay abo, malamig, mapanghusga at tila nakakabasa ng kaluluwa. Matias, bati ni Daddy. Ang boses puno ng paggalang na may halong takot. Ito ang anak ko, si Sabrina. Lumingon si Matias mula sa akin. Mula ulo hanggang paa, hinagod niya ako ng tingin. Pakiramdam ko, hinubaran niya ako sa harap ng lahat. She looks fragile. Malamig na sabi ni Matias. Ang boses niya ay malalim na baritono na tila dumadagundong sa dibdib ko. Sigurado ba kayong kakayanin niyang buhay sa poder ko? Gagawin niya lahat ay pag-uutos mo, Matias. Isang tawag mo lang susunod siya. Mabilis na sagot ni Daddy. Gustong sumabog ng dibdib ko sa galit. Gagawin ng lahat? Ano ako, aso? Humarap ako kay Matias. Sinalubong ko ang kanyang mga mata. Kahit ang totoo, gusto ko nang magtatakbo palabas. Hindi ako isang bagay na binili niyo para lang utusan, Mr. Valderrama. Natahimik ang buong sala. Nakita ko ang panlalaki ng mata ni Mommy at ang pamumutla ni Daddy. Ngunit sa halip na magalit, isang tipid at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa labi ni Matias. Matapang, bulong niya. Humakbang siya palapit sa akin hanggang sa maamoy ko ang bango ng mamahalin niyang pabango na may halong amoy ng ulan at sigarilyo. I like courage, Sabrina. Pero sa pamamahay ko ang katapangan na walang kontrol, tinatawag na pagsuway. At ang pagsuway may katumbas na parusa. Hinawakan niya ang siko ko, mahigpit, nagmamay-ari. Let's go. Ayoko naghihintay. Wait, di man lang ba ako makakapagpaalam ng maayos? Sigaw ko habang hinihila niya ako palabas. Tumigil si Matias at lumingon sa mga magulang ko. Nagbayad ako ng malaki para sa kanya. Ang paalam ay para sa mga taong magkikita pang muli. Mula sa gabing ito, si Sabrina ay hindi na inyo. Siya ay akin na. Wala silang nagawa. Nakita ko sila nakatayo lang doon habang kinakaladkad ako ni Matias patungo sa naghihintay na sasakyan. Sinakay niya ako sa loob at bago pa ako makapagsalita, nilock na ang pinto. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa bahay na kinalakan ko, tinignan ko si Matias na parenteng nakaupo sa tabi ko. Hindi siya nakatingin sa akin, diretso lang tingin niya sa labas. Bakit ako? Tanong ko sa gitna ng katahimikan. Sa dami ng pwedeng mabili ng pera mo, bakit ako pa ang pinili mong kunin? Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Sa ilalim ng mga ilaw ng kalsadang dumaraan, nakita kong dilim sa kanyang mga mata. Dahil matagal na kitang pinagmamasdan, Sabrina, sagot niya na nagpataas ng balahibo ko sa buong katawan. At hindi ko hinahayaang makuha ng iba ang sa akin. Huminto ang sasakyan sa harap na isang dambuhalang gate na yari sa itim na bakal. Sa taas nito nakaukit ang letrang V. Bubukas ito ng kusa at bumungad sa amin ang isang mahabang driveway na pinalilibutan ng matatayog na puno ng pine.
Sa dulo nun, isang modernong mansyon, puro salamin at semento, malamig tingnan na tila walang buhay. Bumaba ka na, utos ni Matias. Di man lang siya tumingin sa akin habang inaayos ang kanyang sleeves. Padabog akong bumaba. Sinalubong kami ng isang matandang babae na maayos ang pagkakapusod ng buhok. Senyor Matias, handa na pong silid para sa binibini? Salamat, Manang Sol. Tipid na sagot ni Matias. Lumingon siya sa akin. Sumunod ka sa kanya. Huwag kang magkakamaring lumabas ng kwarto hanggat di ko sinasabi. Ano ako, preso? Bulyaw ko sa kanya. Binenta ko ng mga magulang ko, oo. Pero hindi ibig sabihin nun mawawala ang karapatan ko na lumakad sa loob ng bahay na to. Huminto si Matias sa paglalakad. Dahan-dahan siyang lumingon at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagdilim ng kanyang ekspresyon. Humakbang siya palapit sa akin hanggang maramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Napatras ako hanggang sumadsad ang likod ko sa pinto ng sasakyan. Sabrina? Bulong niya. Ang boses ay parang haplos ng pelus na may kasamang banta. Binili kita para sumunod, hindi para makipagtalo. Sa bahay na ito akong batas. Kapag sinabi kong mananatili ka sa kwarto, mananatili ka ron. Maliwanag? Di ako sumagot. Pinanatili ko ang matapang na tingin sa kanya kahit ang totoo, gusto ko nang magmura sa takot. Maliwanag. Ulit niya, mas mariin ang boses. Oo, maikli kong sagot. Mabuting bata. Aniya bago tuluyang pumasok sa loob. Inihatid ako ni Manang Sol sa ikalawang palapag. Ang kwartong binigay sa akin ay mas malaki pa sa buong ground floor ng bahay namin. Lahat kulay puti, abo at ginto. Marangya, oo, pero pakiramdam ko isa tong gintong hawla. Huwag kang mag-alala, iha. Hindi naman masamang tao ang senyor, sadyang mahirap lang siyang basahin. Malungkot na sabi ni Manang Sol bago ko iniwan. Hindi ako makatulog. 2:00 na madaling araw pero gising na gising ang diwa ko. Ang galit ko sa mga magulang ko'y unti-unting napapalitan ng kuryosidad at takot kay Matias. Bakit ako? Bakit ngayon? Dahil sa sobrang uhaw nakalimutan kong babala ni Matias. Marahan kong binuksan ang pinto at lumabas. Tahimik ang buong mansyon. Tanging mga dim light sa hallway ang nagsisilbing tanglaw ko. Habang pababa ako ng hagdan, narinig ko ang basag na salamin mula sa isang silid na medyo bukas ang pinto. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan ako lumapit. Suminip ako sa maliit na siwang. Doon, nakita ko si Matias. Wala ng kanyang trench coat. Tanging puting polo na lamang ang suot niya na nakatupi hanggang siko. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking painting, isang portrait na isang babaeng kamukha ko. May hawak siyang baso ng alak at sa sahig may mga piraso ng basag na bote. Bakit kailangan mangyari to? Narinig kong bulong niya sa sarili. Ang boses niya ay hindi na malamig. Puno ito ng sakit at pagsisisi. Napasinghap ako. Sa sobrang gulat, aksidente kong natabig ang isang flower vase sa labas ng pinto. Mabilis pa sa 4:00 bumukas ang pinto. Lumabas si Matias, ang mga mata nanlilisik sa galit. Hinablot niya ang braso ko at sinandal ako sa pader sa tapat ng kwarto. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko sa iyong huwag kang lalabas? Sigaw niya. Ang amoy ng alak ay humalimuyak sa hininga niya. Nauuhaw lang ako. At sino yung nasa painting? Bakit kamukha ko siya? Matapang kong balik tanong. Biglang nanigas ang katawan ni Matias. Ang galit sa kanyang mga mata na parita na isang emosyon na hindi ko maipaliwanag. Nilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Ang aming mga ilong halos magdikit na. Huwag mong pakikialaman ang mga bagay na wala kang kinalaman, Sabrina, banta niya. Nandito ka dahil sa kontrata. Nandito ka dahil binili kita. Huwag mong isipin na dahil kamukha mo siya magiging espesyal ka sa akin. Sino siya, Matias? Sinong babaeng yun? Sa halip na sumagot, mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa braso ko. Isa pang tanong, Sabrina, at sisiguraduhin ko pagsisisihan mo ang gabing to. Binitawan niya ako ng marahas at pumasok muli sa kanyang silid. Sabay bagsak ng pinto ng napakalakas. Naiwan akong nanginginig sa hallway. Sinong babaeng yon at anong kinalaman niya sa pagkakalubog sa utang ng pamilya ko? Hindi ako nakatulog matapos ang insidenteng yon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mukha ng babae sa painting. Ang mga mata niya, ang hugis ng kanyang labi, para kung tumitingin sa salamin. Ngunit may lungkot sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Kinaumagahan, maaga akong nagising o mas tamang sabihin, hindi ako nakatulog.
Bumaba ako sa dining area at natagpuan si Matias, prenteng nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. Para siyang walang maalala sa nangyari kagabi. Ang lamig at otoridad ay bumalik na sa kanyang mukha. Umupo ka. Utos niya nang di man lang tumitingin sa akin. Kumain ka ng maayos, may pupuntahan tayo mamaya. Saan? Tanong ko habang dahan-dahang umuupo sa tapat niya. Ang hapagkainan puno ng masasarap na pagkain, pero parang buhangin ang nasa lasa sa lahat ng bibig ko. Sa opisina, I need to sign some additional papers, legal transfer of guardianship and other things. Sagot niya. Sabay tiklop ng dyaryo. Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata. And don't even think about wearing those rags. May mga damit na sa kwarto mo na ipinabili ko. Rags? Itong suot ko? Tiningnan ko ang paborito kong hoodie. Mr. Valderrama, hindi dahil binili mo ko ay may karapatan ka na rin na diktahan, pati isusuot ko? Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Tinukod niya ang dalawang kamay sa lamesa at kinukulong ako sa kanyang presensya. Everything you own, everything you wear, and everything you are is mine now, Sabrina. Learn to embrace it or it will be a very long and painful stay for you. Pagkatapos noon, umalis siya. Iniwan akong nanginginig sa inis. Habang naghahanda si Matya sa kanyang silid, sinamantala ko ang pagkakataon. Alam kong wala si Manang Sol sa taas dahil nagdidilig to sa garden. Dahan-dahan ako naglakad patungo sa silid kung nasa ng painting kagabi. Ang pinto hindi nakalock. Marahil sa sobrang pagkalasing ni Matias kagabi, nakalimutan niyang isareto ng maayos. Pumasok ako. Ang silid amoy lumang libro at mamahaling tabako. Pero kumuha ng atensyon ko ay ang painting na nakatakip na ngayong puting tela. Nilapitan ko to at dahan-dahan hinawi ang takip. Halos mapatalon ako sa gulat. Hindi lang pala to basta painting. Sa gilid nito may isang maliit na frame na may litrato. Isang tunay na litrato ng babaeng nasa painting kasama isang batang lalaki. At ang batang lalaki, kilala ko ang matang iyon. Si Matias iyon, bata pa siya. At ang babae, may nakasulat na dedikasyon sa likod ng frame na bahagyang nakalabas. Inabot ko ito at pinasa. Para sa aking kaisa-isang kapatid, Elena, hihintayin kita sa dulo ng ating pangarap. Elena? Bulong ko. Sino si Elena? She was my sister. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Mabilis akong lumingon. Nakita si Matias na nakasandal sa hamba ng pinto. Ang kanyang mukha ay walang emosyon pero ang kanyang mga kamao nakakayom sa bulsa ng kanyang trouser. Kapatid mo siya? Pero bakit kamukhang kamukha ko siya? Tanong ko. Ang puso ko ay mabilis ang tibok. Humakbang siya palapit, kinuha ang frame mula sa kamay ko at muling tinakip ang tela sa painting. Elena died 10 years ago because of your father's negligence in one of his construction projects. Bumagsak ang building at isa ang kapatid ko sa mga namatay sa ilalim ng mga gumuhong semento. Napaatras ako. Ang tatay ko, ang dahilan ng pagkamatay ng kapatid niya? Kaya mo ba ako binili? Nanginginig ang boses ko. Para maghigante? Para saktan ako dahil sa ginawa ng tatay ko? Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong to, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi galit, kundi isang madilim na pagnanasa na mas nakakatakot kaysa sa puot. Hindi kita binili para saktan, Sabrina. Bulong niya habang hinahawakan na isang hibla ng buhok ko. Binili kita dahil ikaw lang ang paraan para makuha kong hustisyang matagal ko nang hinihintay. At dahil sa bawat pagkakataong nakikita kita, naalala kong lahat ng kinuha sa akin. I will keep you here until I decide if I want to love you or destroy you. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Binasag ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Lumayo siya at muling naging malamig ang aura. Magbihis ka na. Aalis tayo sa loob ng 10 minuto. Naiwan akong tulala. Hindi lang pala ako biktima ng utang. Ako ay biktima ng isang madilim na nakaraan na ngayon ko palang natutuklasan. Isang itim na gown na gawa sa mamahaling sutla ang pinasuot sa akin ni Matias. Bagay na bagay to sa maputi kong balat pero pakiramdam ko, suot ko ang sarili kong kabaong. Pagbaba ko, naghihintay siya sa dulo ng hagdan, suot ang kanyang tuxedo. Saglit siyang natigilan nang makita ko, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang malamig na titig. Don't look so miserable, Sabrina. Ngumiti ka. You are supposed to be my prize. Bulong niya habang pinupulupot ang kanyang kamay sa bewang ko. Pilit ang bawat galaw ko habang sinasakay niya ako ng sasakyan.
Dinala niya ako sa isang marangyang hotel. Gala night ng mga malalaking negosyante. Pagpasok pa lang namin, lahat ng mata nakatuon sa amin. Ang bulong-bulungan ay parang mga bubuyog na humuhuni sa paligid. Isn't that the De Vega's daughter? I thought they were bankrupt. Bakit kasama siya ng isang Valderrama? Sa gitna ng crowd, nakita ko sila. Si Mommy at Daddy. Nakasuot din sila ng magarang damit. Pilit na nakikihalubilo para isalba ang natitirang reputasyon nila. Nang makita nila kami, bakas ang gulat at takot sa kanilang mga mata. Matias, Sabrina. Dahan-dahang lumapit si Daddy, pilit ang ngiti. I didn't know you'd be here. Di sumagot si Matias. Sa halip, mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa bewang ko at hinarap ang ilang investors na nakapaligid sa amin. Everyone, I'd like to introduce my fiancée, Sabrina De Vega. Malakas na anunsyo ni Matias. Halos mabitawan ni Mommy ang hawak niyang baso ng wine. Fiancé? But Matias, the contract was only for... The contract has changed, Mr. De Vega. Putol ni Matias sa sinasabi ni Daddy. Malamig ang kanyang boses, tila yelo na tumutusok sa balat. I bought her, remember? And I decided that I wanted her to stay with me for a very long time. Unless gusto niya nang bayaran lahat ng utang niya sa akin ngayon din. Natahimik ang mga magulang ko. Nakita ko ang pagyuko ni Daddy. Ang sakit. Ang sarili kong ama, hindi man lamang ako maipagtanggol. Sa harap ng maraming tao, excuse me, paalam ko dahil hindi ko na kaya pang bigat. Tumakbo ko patungo sa garden ng hotel para makahinga. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling pumatak ang mga luha ko. Pakiramdam ko isa akong piraso ng karne na pinag-aagawan at pinaglalaroan. Umiiyak ka na naman. Isang boses mula sa likuran ko ang narinig ko. Si Matias. Masaya ka na ba? Hinarap ko siya ng may galit. Nahiya na sila. Pinagmumukha mo na silang basura sa harap ng lahat. Ano pa ba ang gusto mo, Matias? Kailan mo ba ako papakawalan? Humakbang siya papalapit. Akala ko sisigawan niya ako pero sa halip, kinuha niya ang kanyang panyo at dahan-dahan pinahid ang luha sa pisngi ko. Ang hawak niya hindi na marahas. Ito ay banayad. Halos mapagmahal. Isang bagay na di ko inaasahan mula sa kanya. I did not do it just to shame them, Sabrina. Mahina niyang sabi. I did it so they would never dare to touch you or use you again. They sold you to me. That means they have no right over you anymore. You are under my protection now. Nagkatitigan kami. Sa dilim ng gabi, nakita ko isang bahagi ni Matias na pilit niyang tinatago, ang lalaking sawirin at sugatan. Bakit mo to ginagawa? Ang sabi mo gusto mong maghigante. Tanong ko, halos pabulong. Nilapit niya ang kanyang muka at sa pagkakataong to, naramdaman ko ang kanyang mainit na hininga sa labi ko. Gusto kong maghigante sa kanila, Sabrina. Pero sa bawat sandali na kasama kita, nakakalimutan ko kung bakit ako galit. Hindi ko alam kung dala lang to ng emosyon pero nandahang-dahang lumapit ang kanyang mga labi sa akin, hindi ako lumayo. Sa gitna ng galit at pait, may isang kakaibang alab na nagsisimulang mabuo. Ngunit bago pa magtagpo ang aming mga labi, isang boses ang sumigaw mula sa malayo. Sabrina, umalis ka dyan. Hindi mo kilala kung sino talaga ang lalaking yan? Si Matias. Matias ang pinsan ko. Ang lalaking matagal nang may lihim na pagtingin sa akin ay patakbong lumalapit sa amin, may dalang baril. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang pinsan kong si Matias. Matias Valderrama. Ang mga mata niya ay nakapako doon. Bitawan mo siya, Valderrama? Sigaw ng pinsan ko. Alam ko ang ginagawa ko. Alam ko kung bakit mo siya kinuha. Hindi man lang natinag si Matias Valderrama. Sa halip, mas lalo niyang hinigpitan ng pagkakayakap sa balikat ko. Tinago ko sa likod ng kanyang matikas na katawan. Ang kanyang mukha ay tila bakal sa tigas. Ibaon mo ang laroang yan, bata? Malamig na utos ni Valderrama. Baka masaktan mo pa ang pinsan mo. Pinsan? Walang pinsan-pinsan sa pamilyang to. Bulyaw ni Matias. Sabrina, halika rito, itatakas kita. Nalaman kong totoo, hindi lang utang dahilan kung bakit kanila binigay. Pinagplanuhan nila ito. Ginamit kanilang pain para makuhang tiwala ni Valderrama at makuha ang mga ari-ari ang matagal na nilang inaasam. Napasinghap ako. Lumingon ako kay Valderrama, naghahanap ng sagot. Totoo ba? Pain lang ba ako? Di sumagot si Valderrama, ngunit ang pagguyom ng kanyang panga ay sapat na para malaman kung may alam siya. Sabrina, tara na! Muling sigaw ng pinsan ko. Huwag kang magtiwala sa kanya.
Balak kanyang gamitin para makuhang lupain ng mga De Vega sa Batangas. Ang lupang kinilalagyan ng factory na gusto niyang ipasara. Shut up! Nagundong ng boses ni Valderrama. Sa isang mabilis na galaw, bago pa man makalabit ng pinsan kong barel, lumitaw ang mga security detail ni Valderrama mula sa dilim. Sa isang kisap mata, napatong barila si Matias at naaga ang baril nito. No! Huwag mo siyang sasaktan? Sagot ko, pilit kumakawala sa hawak ni Valderrama. Dalhin niyo siya sa kabilang kwarto. I will deal with him later. Utos ni Valderrama sa kanyang mga tauhan. Lumingon siya sa akin. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit at kakaibang proteksyon. And you, we're going home. Now. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay nakakabingi. Pakiramdam ko sa sabog ng utak ko sa dami ng revelasyon. Pain? Ginamit ako ng pamilya ko bilang pain? Mahina akong tanong. Hindi makatingin sa kanya. At ikaw, kinuha mo ako dahil sa lupa? Dahil sa factory? Tumingin si Valderrama sa labas ng bintana. Ang pamilya mo ang naunang lumapit sa akin, Sabrina. Inalok ka nila bago ko pa man maisip na hingin ka. I only took the offer because it was convenient. Convenient? Tao ako, Matias. Hindi ako business transaction. Humahagulhol na ako. Ang pinsan ko, si Matias, bakit niya sinabing itatakas niya ako? May alam ba siya na hindi ko alam? Dahan-dahang humarap si Valderrama sa akin. Hinawakan niya ang magkabila kong pisngi. Pinilit akong tumingin sa kanya. Ang pinsan mo ay lulong sa sugal, Sabrina. Ginamit niyang impormasyong yon para pirahan ako. Akala niya matatakot niya ako? Lumapit siya sa tenga ko. Ang boses niya ay naging isang mapanganib na bulong. But he is right about one thing. This is a game of betrayal. Ang pinagkaiba lang sila, gusto ka nilang gamitin para sa pera. Ako, gusto kita dahil ikaw lang ang bagay na hindi nila kayang kontrolin. Bitawan mong baril niya. Kanina, bakit di mo siya pinakulong? Dahil pinsan mo siya, simpleng sagot niya. At dahil ayokong makita kang mas nasasaktan pa. Sa sandaling iyon, di ko na alam kung sinong kalaban at sinong kakampi. Ang pamilya ko na binenta ko, ang pinsan kong mukhang may sariling agenda o ang lalaking bumili sa akin pero tila unti-unti akong binubuo sa tuwing winawasak ako ng katotohanan. Nang makarating kami sa mansyon, di niya ako hinayaang maglakad mag-isa. Binuhat niya ako, bridal style, patungo sa kwarto ko. Nang ilapag niya ako sa kama, hindi siya agad lumayo. Matulog ka na, sabi niya. Bukas malalaman mo ng lahat. Wala nang sekreto. Bakit mo to ginagawa? Tanong ko habang nakahawak sa laylayan ng kanyang polo. Bakit di na nagmamalasakit ka? Hinalikan niya ako sa noo, isang halik na puno ng pangako. Dahil sa larong ito, Sabrina, ikaw lang ang tanging totoo. Hindi ako makatulog sa kabila ng lambot ng kama. Ang bawat salita ni Matias at ang mga titig ni Valderrama ay naglalaro sa isipan ko. Maya-maya pa narinig ko ang mahinang pagpihit ng doorknob. Pumasok si Matias Valderrama, bitbit ng isang baso ng gatas at isang tray ng pagkain. Hindi ka pa rin natutulog. Hindi yun tanong kundi isang obserbasyon. Umupo siya sa gilid ng kama ko. Wala nang kanyang tuxedo. Nakasuot na lang siya ng itim na t-shirt na nagpapakita ng kanyang maskuladong braso. Paano ko makakatulog kung ang buong buhay ko nakasalalay sa isang kontrata? Matapang kong sagot, kahit ng totoo, nangihina ang puso ko sa lapit niya. Binaba niya ang tray at kinuhang kamay ko. Nagulat ako dahil sa init ng palad niya. Sabrina, look at me. Tumingala ako. Wala ang yelo sa kanyang mga mata. May amoy doon, isang apoy na hindi nakakasunog, kundi nakakatunaw. I know, I started this as a game of revenge. I wanted to hurt your father the way you hurt my family. Pag-amin niya, ang boses paos at puno ng emosyon. But the moment I saw you standing in that living room, shaking but holding your head high, everything changed. Di kita binili para maging biktima. Binili kita dahil gusto kitang ilayo sa mga taong di alam ang halaga mo. Pero ginamit mo ko sa gala night. Ginawa mo akong fiancé para lang sa business? Sumbat ko. No, mariin niyang sagot. I called you my fiancé because that's what I wanted to be. Not a contract, not a property. I wanted to stay here because you choose to, not because you have to. Dahan-dahan niyang inabot ang pisngi ko. Ang haplos niya ay parang kuryenteng gumagapang sa buong katawan ko. Sabrina,
I am a man who gets what he wants, and right now, all I want is for you to look at me, not as a monster, but as a man who's falling for his own captive. Hindi ko alam kung anong pumapasok sa isip ko. Marahil ang pagod, ang sakit, o ang uhaw sa pagmamahal na hindi ko maramdaman sa sarili kong pamilya. Hinila ko ang kanyang t-shirt at ako na ang unang humalik sa kanya. Gulat man sa simula, mabilis siyang tumugon. Ang halik na iyon ay tila hindi katulad ng mga napanood ko sa pelikula. Punong-puno yon ng pangamba, ng pag-aalinlangan, ngunit may matinding pagnanasa. Sa bawat dampi ng aking mga labi, tila nagbubura ang mga pirma sa kontrata. Binuhat niya ako at isinandal sa headboard ng kama. Ang kanyang katawan ay nakadagan sa akin, ngunit hindi mabigat. Ramdam ko ang tibok ng puso niya, mabilis, tulad ng sa akin. Sigurado ka ba rito? Bulong niya sa pagitan ng aming mga hininga. Once we cross this line, Sabrina, you are truly mine. I will never let you go back to them. I don't want to go back. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang batok. Gusto kong manatili kung nasa ng totoo. Nang gabing yon, ang mansyon na dati ay tila bilangguan ay naging sanktuaryo. Sa gitna ng dilim na tagpuan namin ng isa't isa, ang dalawang kaluluwang biktima ng nakaraan na ngayon ay naghahanap ng bagong simula sa bisig ng isa't isa. Ngunit sa gitna ng init ng aming damdamin, isang bagay ang di ko makalimutan. Ang painting ni Elena at ang katotohanan na may isang lihim pa si Matias na hindi niya lubos na naibubunyag. Nagising ako sa init ng mga bisig ni Matias sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Hindi takot ang nararamdaman ko pagdilat ng aking mga mata. Ngunit ang kapayapaang yon ay panandalian lamang. Isang malakas na kalabog mula sa ibaba ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Agad na naalimpungatan si Matias. Ang kanyang mga mata mabilis na bumalik sa pagiging alerto at matalas. Stay here, Sabrina. Do not open this door. Utos niya habang mabilis na isinusuot ang kanyang damit at kinuwang isang barel mula sa drawer ng nightstand. Matias, ano nangyayari? Tanong ko, puno ng kaba. Someone breached the perimeter. Maikli niyang sagot bago mabilis na lumabas ng silid. Hindi ako nakinig. Hindi ko kayang manatili lang sa loob habang alam ko na merong panganib sa labas. Dahan-dahan akong sumunod, nagtatago sa anino ng hallway mula sa itaas. Nakita ko ang nangyayari sa sala. Nanlumo ako. Ang aking ama, si Daddy, ay naroon kasama ng ilang armadong lalaki na hindi ko kilala. Pero mas masakit, nakita kong hawak niya isang folder na naglalaman ng mga orihinal na titulo ng lupa at ang kontrata ng pagbebenta sa akin. Nasaan ang mga dokumento tungkol sa factory, Valderrama? Sigaw ni Daddy. Wala nang takot sa kanyang boses. Pinalitan ito ng kasakiman. Ibinigay mo na ang anak mo, De Vega. Yun ang usapan. Kalmadong sabi ni Matias habang nakatuntong sa dulo ng hagdan. Nakatutok ang baril sa kanila. Ang pagpasok mo rito ng walang pahintulot ay kamatayan ng katumbas. Ang anak ko ay isang pain lang para makapasok kami sa sistem mo. Tawa ni Daddy, isang tawang tila galing sa impyerno. Habang pinaglalaroan mo siya sa kwarto, nakuha na ng mga tauhan kong kailangan namin. Sabrina was just a distraction. Napahawak ako sa rehas ng hagdan. Ang bawat salita'y parang laso na dumadaloy sa aking ugat. Distraction. Yun lang pala ako. You're wrong, De Vega. Wika ni Matias at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang mga dokumentong nakuha nyo, fake. I knew you'd try something like this. Ganyan kababang tingin ko sa inyo. Sa gitna ng sigawan, isang putok ng barel ang umalingaw-ngaw. Hindi ko alam kung sinong nagpaputok, pero huli na. Hinarap ko ang aking ama. Ang lalaking nagbigay sa akin ng buhay, pero siya rin kumuha ng lahat mula sa akin. Wala na. Tumabi ka, Sabrina. Para sa kinabukasan to ng pamilya, sigaw ni Daddy. Tinutok ang baril sa akin, sa sarili niyang anak. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang malakas na hila. Niyakap ako ni Matias at hinarap ang panganib para sa akin. Huwag mong itututok ang baril mo sa kanya kung gusto mo pang makalabas ng buhay sa bahay na to. Biglang bumukas lahat ng ilaw at pinalibutan kami ng mga tauhan ni Matias. Ang mga tauhan ni Daddy mabilis na nagbaba ng sandata. Talo na sila, ngunit ang sugat sa puso ko mas malalim pa sa bala na tumama kay Matias. Lumingon ako sa aking ama sa huling pagkakataon.
Wala na akong pamilya, sabi ko nang may pinalidad. Mula ngayon, ang Sabrinang anak ninyo ay patay niya. Isama niyo na ang mga peking papel na yan at umalis kayo. Nang makaalis sila, agad kong inasikaso si Matias. Ang dugo sa kanyang balikat mabilis na kumakalat. Bakit mo ginawa yun? Iyak ko habang pinipigilan ang pag-agos ng dugo gamit ang aking kamay. Bakit mo ako hinarangan? Hinawakan niya ang kamay ko, mahina pero naroon pa rin ang init. Dahil sa kontrata natin, Sabrina, ikaw ang pinakamahalagang pag-aari ko. At ang pag-aari ko, hindi ko hayaang masaktan. Ngunit alam ko, higit pa sa pag-aari ang tingin niya sa akin at yun ang mas nakakatakot dahil sa mundong ito ang pag-ibig ang pinakamahal na kabayaran. 3 araw na nakakalipas mula nang salakayin kami ng sarili kong ama. Ang mansyon muling naging tahimik, ngunit ang katahimikang to hindi payapa. Ito ay punong-puno ng pag-aalinlangan. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, pinapanood ang paglubog ng araw. Sa likuran ko, narinig kong mahinang yabag ni Matias. May benda pa rin ang kanyang balikat, ngunit masigla ang kanyang pagkilos. Lumapit siya at niyakap ako mula sa likuran niya. Ang kanyang baba ay sinandal niya sa aking balikat. Inaayos na ang mga papeles natin, Sabrina, bulong niya. May private jet na magdadala sa atin sa Italy bukas ng gabi. Doon, walang makakahanap sa atin. Walang kontrata, walang De Vega, walang Valderrama na kailangan maghigante. Humarap ako sa kanya, hinawakan ko ang kanyang mga bisngi. Matias, papanong kumpanya mo rito? Lahat ng pinaghirapan mo, iiwan mong lahat dahil lang sa akin? Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. I spent my whole life building an empire just to prove that I'm powerful enough to protect what's mine. But I realized, what's the point of an empire if the only person I want to share it with is living in fear? Napayuko ako. Natatakot ako, Matias. Natatakot ako na baka sa pag-alis natin di pa rin tayo tantanan ng mga anino ng nakaraan. Bago pa siya makasagot, biglang tumunog ang telepono sa lamesa. Isang tawag mula sa ospital. Sir, si Matias, tumakas po sa pasilidad. Ang boses ng tauhan niya ay bakas ang kaba. At may nakuha kaming impormasyon. Nakipag-alyansa siya sa tatay ni Sabrina. Plano nilang harangin kayo sa airport. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang pinsan ko at ang tatay ko, ang dalawang lalaking dapat ay pamilya ko ay nagsasabwatan para tuluyan kaming wasakin. Hinding-hindi sila titigil. Sabi ko, ang boses ko ay nanginginig sa galit. Hanggat buhay sila, magiging bilanggo tayo ng galit nila. Tiningnan ako ni Matias ng malalim. May dalawa tayong option, Sabrina. Maaari tayong tumuloy sa pagtakas at iwasan sila o maaari nating tapusin ang laban na ito dito mismo sa Pilipinas. I will follow your lead. This is your life they're playing with. Tumingin ako sa salamin. Di ko na nakita ang mahinang si Sabrina na nanginginig nung unang gabi ng kontrata. Ang nakita ko'y isang babaeng handang lumaban para sa lalaking nagturo sa kanya kung paanong pahalagahan ang sarili. Hindi tayo tatakas na parang mga kriminal, Matias. Sabi ko ng may determinasyon. Haharapin natin sila. I want them to see that I'm no longer the girl they sold. I'm the woman who will bring them down. Nung gabing yon, di kami nag-impake para sa isang bakasyon. Naganda kami para sa isang huling paghaharap. Nilabas ni Matias sa mga dokumentong magpapatunay sa lahat ng ilegal na transaksyon ng tatay ko at ni Matias sa loob ng maraming taon. Ang tunay na alas na matagal na niyang itinatago. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Matias habang nililinis ang kanyang baril. Sigurado ko. Sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Dahil pagkatapos ito, wala nang sila. Tayo na lang. Ngunit sa likod ng aking tapang alam ko na may isang huling sakripisyo na kailangang gawin. At sa labanang ito, hindi lahat makakalabas ng buhay. Ang hangin sa pribadong lugar ng airport ay kasing lamig ng kamatayan. Hawak ni Matias ang kamay ko habang naglalakad kami patungo sa naghihintay na jet. Pero alam naming hindi magiging ganon kadali ang pag-alis. Hinto! Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa dilim. Lumabas si Daddy at Matias mula sa likod ng mga container van. May hawak silang mga baril at ang kanilang mga mukha bakas ng desperasyon. Ang pinsan ko, si Matias ay tila nawala na sa katinoan. Ang kanyang mga matay nanlilisik sa selos at galit. Ibigay mo sa akin ang flash drive, Valderrama. Ang lahat ng ebidensya laban sa amin, ibigay mo. Sigaw ni Daddy.
Hindi yun ang mababagong tadhana ninyo, De Vega? Malamig na sagot ni Matias. Ang lahat ng dokumento nasa kamay na ng mga otoridad. Sa loob na 5 minuto, mapapalibutan ang lugar na ito. Kung ganon, hindi ka na rin makakaalis pa ng buhay? Bulyaw ni Matias. Tinutok niyang barel kay Matias Valderrama, ngunit bago pa siya makakalabit, humarang na ako. Itigil yun na to, sigaw ko. Ang mga luhay malayang umaagos sa aking pisngi. Dad, pinsan, minahal ko kayo. Pero kayong unang pumatay sa pagmamahal na yon nung ibenta rin niyo ko. Sabrina, tumabi ka. Sigaw ni Matias Valderrama. Pilit akong hinihila pabalik. No, hinarap ko si Daddy. Pindutin mo ang gatilyo, Dad. Sige, tapusin mo na ang transaksyon ninyo. Pinanganak ninyo ko, binenta ninyo ko. Ngayon patayin niyo na lang ako para wala na kayong problema. Nanginig ang kamay ni Daddy. Nakita ko isang bahagi ng kanyang pagkatao na tila nagising. Sabrina, huwag kang makinig sa kanya. Sigaw ni Matias. Valderrama ang dapat mamatay? Isang putok ang umalingaw-ngaw. Napapikit ako. Hinihintay ang sakit pero wala akong naramdaman. Pagdilat ko, nakita ko si Matias na nakandusay sa sahig. Nabaril siya ng mga sniper ni Valderrama na kanina pa nakapwesto sa paligid. Si Daddy naman binitawan ang kanyang barel at napaluhod, umiiyak sa gitna ng semento. Dumating ang mga polis. Ang ingay ng mga sirena ay tila isang musika na nagtatapos sa mahabang bangungot. Pinanood ko silang posasan si Daddy. Tumingin siya sa akin, puno ng pagsisisi, pero huli na. Ang tiwala ay parang kristal. Kapag nabasag, hindi na maibabalik sa dati. Makalipas sa ilang sandali, katahimikan muli ang nangyari sa loob ng hangar. Hinarap ako ni Matias Valderrama. Kinuha niya ang isang papel mula sa kanyang bulsa, ang orihinal na kontrata na may pirma ng mga magulang ko. Sa harap ko, dahan-dahan niya itong pinunit. Ang mga piraso ng papel tinangay ng hangin. Wala ng kontrata, Sabrina, bulong niya. You are no longer a property. You are no longer sold. Ano na ako ngayon? Tanong ko habang nakatingin sa kanyang mga abo na mata. Lumuhod siya sa harapan ko, kinuha ang kamay ko, at isinuot ang isang singsing na may nanginginig na brilyante. You are my equal, my partner, the woman I love. Tumingala ako sa langit. Ang langit tumigil na, at ang mga bituin ay nagsisimula ng magpakita. Ang sakit ng nakaraan ay hindi agad mawawala, pero sa bisig ni Matias alam ko, may puwang pa para sa paghilom. Tara na? Tanong niya habang inaalalayan ako paakit ng jet. Tara na, sagot ko. Sa lugar kung saan walang presyong pag-ibig. At habang lumilipad ng eroplano palayo sa Pilipinas, naiwan sa ibaba ang mga anino ng kahapon. Ang kwento ni na Sabrina at Matias ay hindi natapos sa isang transaksyon, kundi sa isang pangako na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa pera kundi sa tapang na piliin ang magmahal sa kabila ng lahat. 2 taon na nakalipas. Ang simoy ng hangin sa baybayin ng Amalfi Coast sa Italy ay may dalang amoy ng asin at lemons. Mula sa balkonahe ng aming villa, pinagmamasdan ko ang asul na dagat. Napakapayapa, malayo sa ingay ng Maynila, malayo sa mga pirmahan ng kontrata at malayo sa mga taong tumuring sa akin bilang isang transaksyon. Naramdaman ko ang 2 malakas na braso na pumulupot sa aking bewang. Hindi ko na kailangan lumingon pa para malaman kung sino ito. Ang init ng kanyang katawan at ang pamilyar na bango ng kanyang pabango ay sapat na. Malalim na naman ang iniisip mo, bulong ni Matias sa aking tenga. Humalik siya ng bahagya sa aking balikat. Iniisip ko lang kung gaano kabilis ang panahon. Sagot ko habang sinasandal ang aking ulo sa kanyang dibdib. Sinong mag-aakala na ang babaeng ibinenta mo noon ay magiging asawa mo na ngayon? Tumawa siya ng mahina. Isang tunog na dati ay bihirang-bihira kong marinig pero ngayon ay musika na sa aking pandinig. Hindi kita binili, Sabrina. Niligtas kita. At sa proseso niligtas mo rin ako. Hinarap ko siya. Wala nang galit at dilim sa kanyang mga mata. Ang dating halimaw ng business world ay naging isang lalaking marunong ng ngumiti at magmahal ng tapat. Kamusta ang balita mula sa Pilipinas? Tanong ko. Bumuntong hininga siya. Ang tatay mo ay nananatili pa rin sa loob? Tumanggi siyang tumanggap ng parol. Ang sabi niya, yun daw ang tayong paraan para mabayaran niya ang kasalanan niya sa'yo.
Si mommy mo naman, bumalik na siya sa probinsya ninyo. Namumuhay ng tahimik. Sandaling namayani ang katahimikan. Wala nang galit sa puso ko, tanging panghihinayang na lamang. Para sa pamilyang sanay naging sandigan ko, pero di na ako malungkot. Dahil sa pagkawala ng dating pamilya, binayaan ako ng bago. Speaking of bago, hinawakan ni Matias ang aking tiyan na bahagya ng bumubukol. Gusto na raw lumabas ni Little Alana. Napangiti ako. Pinangalan namin ang magiging anak namin sa kanyang kapatid na si Elena, isang simbolo ng paghilom at pagpapatawad sa nakaraan. Matias, tawag ko sa kanya habang nakatingin sa papalubog na araw. Kung papipiliin ka, uulitin mo bang lahat? Kahit ang masakit na bahagi. Hinawakan niya ang aking baba at tinignan ako ng may wagas na pagmamahal. Uulitin kong lahat, Sabrina. Kahit ang saktan ako ng ilang libong beses, basta ang dulo ng kwento, ikaw ang kasama ko. Sa ilalim ng langit ng Italy, hindi na kami mga karakter na isang madilim na pocketbook. Kami dalawang taong bumuo ng sariling tadhana. Ang kontrata ay matagal nang naging abo at ang tanging nakasulat na ngayon ay ang aming walang hanggang pangako. Ang mansyon sa Italy ay balot ng bango ng mga bagong pitas na rosas. Ngunit sa loob, di katahimikan ang nagahari, kundi ang tawanan ng isang maliit na batang babae na kasing sigla ng sikat ng araw. "Daddy, catch me!" Sigaw ni Elena, ang 3 taong gulang naming anak. Ang kanyang buhok kasing itim ng kay Matias, ngunit ang kanyang mga mata, ang matatapang at mapanghamong mga mata ay nakuha niya sa akin. Nakita ko si Matias, ang dating kinatatakutang bilyonaryo na ngayon nakaluhod sa damuhan. Nakabukas sa mga braso para saluhin ang aming anak. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagod mula sa maghapong trabaho sa opisina. Sa tuwing kasama niya si Elena, tila bumabalik siya sa pagiging bata. Gotcha! Buhat ni Matias kay Elena, sabay ikot dito sa hangin. Ang halakak ng bata ay umalingaw-ngaw sa buong garden. Lumapit ako sa kanila, dala ang 2 baso ng lemonade. "Matias, baka mahilo ang bata? Tama na muna yan." Binaba ni Matias si Elena at hinilikan ito sa noo bago humarap sa akin. "She has too much energy, Sabrina. Parang ikaw nung unang gabi nating nagkita, matapang at hindi sumusuko." Natawa ako. "Wag mo nang ipaalala yon. Masyado kong emosyonal noon, but that emotion saved me." Seryoso niyang sabi. Kinuha niya ang lemonade at uminom bago tumingin sa malayo. "May dumating na sulat kanina." Natigilan ako. "Mula kanino?" "Mula sa abogado ng tatay mo. He passed away peacefully last night." "Sabrina?" Binitawan ko ang tray na hawak ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat maramdaman. Galit, lungkot, or relief. Matagal ko na siyang pinatawad pero ang sugat ng nakaraan palaging nandoon. "May iniwan siyang huling mensahe para sa'yo," dagdag ni Matias. Inabot niya sa akin na isang maliit, luma at medyo lukot na papel. Binuksan ko ito nang nanginginig ang kamay. "Sabrina, anak, hindi sapat ang habang buhay na pagkakakulong para mabayaran ang ginawa ko sa'yo. Pero sa huling sandali ng buhay ko, ang tanging dalangin ko ay nahanap mo ang kaligayahang hindi ko naibigay. Ibinenta kita sa isang lalaking akala ko wawasak sa'yo, pero siya palang magiging kaligtasan mo. Patawarin mo ko, mahal kita." Napaupo ako sa bench at doon na bumuhos ang aking mga luha. Naramdaman ko ang kamay ni Matias mula sa aking likod, nagbibigay ng lakas. "Okay ka lang?" Tanong niya. Tumango ako habang pinapahid ang luha. "Okay lang ako." Sa wakas, malaya na talaga ako, Matias. Wala nang utang, wala na ang galit. Ang natitira na lamang ay tayo. Lumapit si Elena sa amin. Tila nararamdaman ang bigat ng hangin. Inabot niya ang kanyang maliit na kamay. Pinahid ang natitirang luha sa aking pisngi. "Mommy, don't cry. Daddy and I are here." Niyakap naming dalawa si Elena. Sa sandaling yon, na-realize ko na bawat pait na dinanas ko mula sa pagtataksil ng pamilya hanggang sa pagiging souled bride ay may patutunguhan. Kung hindi dahil sa maling desisyon ng tatay ko, hindi ko mahanap ang tamang lalaki para sa akin. Nang gabing yon, matapos naming patulugin si Elena, tumayo kami ni Matias sa balkonahe. Ang langit ay puno ng bituin. "Matias?" Tawag ko sa kanya. Thank you." "For what?" "For buying me."
Biro ko pero may lalim ang boses. Dahil kung hindi mo ginawa yon, baka hanggang ngayon, naghahanap pa rin ako ng halaga ko sa maling tao. Hinila niya ako papalapit at sinandal ang kanyang noo sa akin. You were never for sale, Sabrina. I just paid the price to get you home at ang bahay ko ay nasaan ka man. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam kong ito na ang huling pahina ng aming madilim na simula. Ang susunod ng mga kabanata ay isusulat na namin ng may pagmamahal, tiwala at kalayaang walang hanggan. Ang kwento ni na Sabrina at Matias ay hindi lamang isang tipikal na romance, puro to ng mga aral tungkol sa pagkatao, pamilya at paghilom. Narito ang mga mahahalagang aral na makukuha natin mula sa kanila. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi mabibili sa salapi. Sa simula, tinuring ni Sabrina na parang isang property o gamit na pwedeng ibenta para pambayad ng utang. Ngunit sa dulo napatunayan na ang dignidad at halaga ng isang tao ay di nakadepende sa presyong binigay ng iba. Kung hindi, sa kung paano mo pinanindigan ang iyong sarili. Huwag mong hahayaan na diktahan ibang taong iyong halaga. Ang pamilya, higit pa sa kadugo. Pinakita sa kwento ng mga taong dapat nagpoprotekta sa iyo. Ang pamilya ni Sabrina ay sila pang nagtraidor sa kanya sa kabilang banda. Si Matias na isang stranger ay naging tunay na sandigan niya. Ang tunay na pamilya ay ang mga tao na handang magsakripisyo at manatili sa tabi mo. Kadugo mo man sila o hindi. Ang pagpapatawad para sa sariling kapayapaan. Nakita natin ang pagpapatawad ni Sabrina sa kanyang ama. Hindi niya to ginawa dahil tama ang ginawa ng ama niya, kundi dahil gusto niya nang maging malaya mula sa bigat ng galit. Ang pagpapatawad ay hindi pag-absuelto sa kasalanan ng iba, kundi pagpapalaya sa sarili mula sa kulungan ng pait. Ang pag-ibig ay isang desisyon, hindi lang emosyon. Pinili ni Matias na talikuran ang kanyang paghihigante para kay Sabrina. Pinili naman ni Sabrina ang magtiwalang muli sa kabila ng kanyang mga sugat. Ang pag-ibig ay nangangailangan ng araw-araw na pagpili. Pagpili na magtiwala, umunawa at manatili kahit mahirap ang sitwasyon. Ang masamang simula hindi nangangahulugan ng masamang katapusan. Nagsimula ang kanilang ugnayan sa isang madilim na kontrata at transaksyon. Ngunit dahil sa kanyang pagsisikap na magbago at maging tapat, nagbunga to ng isang magandang pamilya. Kahit gaano kapangit ang iyong nakaraan, may kakayahan kang baguhin ang daloy ng iyong kinabukasan. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.